sa totoo lang mga kababayan, yung sinasabi ni Sir Montulfo, mga kababayan, regarding kay Bongo, totoo yun. Matagal na natin tinatopic yun mga kababayan na sa live natin na itong si Bongo, sip-sip kulangot ito kay Digong, 'di ba? Kaya ito never ever ito mga kababayan si Bongo na mapapasunod ng Duterte siblings. Kaya nga tinabla siya ni Sara Duterte, 'di ba? Kasi nga bakit? Kasi nga nung panahon na nabubuhay nga si nabubuhay. Sorry. May mga galit na naman DDS na. Nung panahon na andito sa Pilipinas si Digong, no? Natawa pati asawa ko. Nung panahon na nandito pa sa Pilipinas si Digong, no, ay talagang hindi po makalapit yung mga yan, kahit si Sara Duterte. Yung mga anak, hindi po makadikit yan dahil bakit po? Dahil nga bantay sarado, oo, himod itlog itong si Bongo dyan. Kaya nga yan ay hindi nasusuportan kasi nga sabi ko nga sa inyo dun sa vlog ko na nagva-viral ngayon at inis na inis ang mga DDS, mga kababayan. Ang sabi ko nga sa vlog ko at sa Facebook at dito sa YouTube, sabi ko nga, yan si Bongo, ang pinakang amo niyan at susundin lang niyan, si Digong. Si Digong lang. Hindi yan makukuha ng kahit na sino sa anak ni Digong. Kasi nga bakit? Tandem yan eh. BFF yan. Kaya nga, ito ang masakit na katotohanan, mga kababayan. No? Ito po ang masakit na katotohanan. Nung wala pang warrant of arrest si Bato de la Rosa at maraming espekulasyon noon na palabas na ang warrant of arrest ni Bato de la Rosa at susunod na kay Bongo. Alam nyo ba may kumalat na balita mga kababayan? Eto atin-atin lang, total tayo-tayo lang naman dito. No? Di umano itong si Bongo ay may kinausap. Oo, may kinausap. Sino po yung mga bataan niya na naiwan na bataan nila ni Digong. At nakiusap na si na lang daw, si Bongo na lang daw si Bato na lang daw ang isurrender. Wag na daw siya. Gagawin daw niya lahat para lamang para lamang daw maisalba ang kanyang buhay, ang kanyang tawag dito, reputasyon. Diba? Kaya ang tendency nun, inuna yung kay Bato de la Rosa, mga kababayan. So, hindi ko alam kung i-release pa yung kay Bongo, pero for sure yan, i-release yan, mga kababayan. Kasi nga, ang balita sa atin ng ating bubuit, nung panahon na yon mga kababayan ko, itong si Bongo ay na-decline. Oo, ang sabi nung kausap niya, nung boss niya, anong bataan niya sa loob ay sabi ng hindi raw kayang saluhin ng ICC. Oo, kung meron daw dapat tayong kausapin, sabi daw dun sa bata kay Bongo, si Trillanes. Kaso, eto ang tanong mga kababayan, makakalapit ba si Bongo o si Bato kay Trillanes? Di ba? Mortal na kaaway nila yon. Yun yung masakit na katotohanan, mga kababayan, sa kabila ng lahat, no? Ito napakasakit dito sa DDS especially sa pamilya ni Digong. Kasi yung tatay nilang karton lang ang nakakulong dun. Samantalang itong mga ito, yung mga kasamahan, ayaw magpakulong, mga kababayan. Ayaw magpakulong, 'di ba? Kaya first time in the history ito na nagkaroon ng ganitong klase ng senaryo na meron tayong senador na kinupkop, kriminal na senador, kinupkop ng Senado, 'di ba?
Kaya itong, sinasabi ni Senator Win na although nakakalungkot, oo, nakakalungkot, pero naandiyan kasi ang ano, eh, mga kriminal, eh. Pero kung wala, hindi ko rin mawawari mga kababayan, 'no? Pero kung wala yung mga kriminal diyan, siguro maayos ang Senado natin mga kababayan, eh, 'no? Simula nung nawala yan, yung mga sabi nga ni Mig Zubiri, 'di ba, ni Senator Mig Zubiri, nung panahon ng, mga dating senador nila Pimentel, nila kung sino-sino pa, si, tawag dito, Miriam Defensor, di ba? Na grabe, although may mga sigawan, may mga bangayan, pero hindi ganyang kababoy, mga kababayan. Si ano, si Senator Miriam Defensor, pag sumigaw yon on point, di ba? On point. Basis sa, nakabase sa issue, di ba? Na tinatalakay nila, hindi nakabatay sa gusto niyang protektahan. Ito kasi yung nangyayari dito sa Senado, masakit na katotohanan, mga kababayan. Nagkakaroon ng protektahan dahil bakit po? Dahil pare-pareha sila magnanakaw eh. 'Di ba? Bakit mo proprotektahan ang kapwa mo senador? 'Di ba? Kung hindi ka magnanakaw, meaning to say, magnanakaw ka. 'Di ba? Oh, kasi pinoprotektahan mo eh. Ito eh, tanong lang ha, matanong lang natin si Marco Beta. Ikaw ba, Marco Beta, eh, magnanakaw ka din or mamamatay tao ka rin kagaya ni Bato? Meron ka bang meron ka bang partisipasyon, 'di ba? Dito kay Bato de la Rosa sa mga ginawa ni Bato de la Rosa, kaya ganun na lamang. I-push itong na ito, senaryo na ito, itong vote policy via Zoom. Ay nako, 'di ba? O si Robin, alam natin guaranteed 'yan. DDS talaga 'yan. Eh ikaw Marcoleta, sabi mo hindi ka DDS, 'di ba? O bakit parang mas pinoprotektahan mo pa yung kriminal? Supposed to be dapat nga tayo ang protektahan ng mga senador na to eh sa mga ginagawa nilang batas eh, sa mga gagawin nilang batas. Kagaya ng mga ginagawa nila Senator Risa Hontiveros. O, kagaya ng ginagawa nila Senator Lito Lapid na batas na nakaka-accommodate sa taong bayan para tayo ay maprotektahan, yung karapatang pantao natin ay maprotektahan. Benepisyo natin na nararapat ay para sa atin, 'di ba? Na nagagawa ng paraan. Eh pero itong mga majority, pansinin niyo, 'di ba? Sabay lang naman na nanalo si Bam Aquino, Senator Pangilinan, Marcoleta, 'di ba? Bongo, si Robin, si Bato. Pero bakit? Mas nauna pang may naisapasang batas. 'Di ba? May naipasang batas itong si Senator Pangilinan at si Senator Aquino. Eh si puro yaw-yaw, puro yaw-yaw, 'di ba? Si Marco Beta, 'di ba? Puro yaw-yaw dito, yaw-yaw doon. Puro drama dito, drama doon. Nak ng puta ko. 'Di ba nakakatawa lang talaga. Na ako nga ito personally kung ako naandun ako sa Senado at makikita ko to si Marcoleta, tatanungin ko talaga personal eh. Marcoleta, kengkoy ka ba? Diba? Tatanungin ko talaga, kengkoy ka? Kengkoy ka ba? Oh, kasi puro kakengkoy yan ang ginagawa mo sa Senado. 'Di ba? Kung hindi ka mag-aamok, kung hindi ka magwo-walk out, kung hindi ka magdradrama, kung hindi ka makikipagdebate, kung hindi ka makikipag diskusyonan sa walang kapararakang bagay, 'di ba? Eh, ano pa bang ginagawa niyang mga tao na yan? Ito lesson learned sa ating mga kababayan Pilipino Sa 2028 election, pumili naman tayo na nararapat, 'di ba? Pumili naman tayo, puta baka iboto niyo pa si Jimmy Bondoc. Ako puta pag nanalo si Jimmy Bondoc, ewan ko na lang sa inyo, ewan ko na lang sa tulo. Ito yung attorney Habla Talo, oo, na ang baksak nagigitara. Di ba? Kasi
comedy na nga yung mga kasama niya. O, tapos, samahan niyo pa ng bobo at tanga, di ba? Bungkatin niyo ibigay daw sa kanya yung warrant. Di ba? Matindi na mga ano talaga ngayon, mga kabubuhan, no? Mga kababae. Kaya siya na-aaresto eh. O, sabi nga niya, sino ba si Trillanes para mag-comply ng warrant of arrest, di ba? Kami ang abogado, dapat sa amin ibigay. Kaya nga ang question sa kanya, kung ibigay sa inyo, di ba? Sabi ni Sis Trilon, let's say ibigay sa inyo, isusurrender nyo ba si Bato? Madadala nyo ba sa kung kayo may hawak ng ano? Ano sagot niya? Depende. Depende kay Bato. Di ba? Gago rin eh. Tarantado minuto rin to si Jimmy Bondoc no? Gago rin malala eh. Hindi naman pala mapapasuko si Bato. Ba't mo hihingin yung warrant of arrest? Di ba? Gunggong. Di ba? Yung mga kapwa niya talaga DDS lang ang matatarantado nila eh. Boss, if I were you, I would ask Marcoleta what brand her wig is. Ayan naandyan sa natin. Ma'am Dali Babes. Naandyan po sa natin. Thumbnail natin. Oo, kung anong klase ng wig. Ito pag-Jet Li. Pag-Jet Li po, oo. No? Kaya ako mga kababayan, naniniwala ako, na darating ang panahon, mapapalitan din ng maayos-ayos yung natin, mga senador natin sa majority. Kasi dapat talaga mawala yung majority na yan. Kasi basahan, basura talaga sila mga kababayan, sa totoo lang. Tuloy na natin to. Ulitin natin, ang suggestion ko ay mag-voluntary surrender. Dahil para hindi malagay sa alanganin ng institusyon. Tama. Nakita naman natin nangyari yung 2 weeks ago doon sa issue ni Senator Bato. Correct. Nagkaroon ng promotion ng first time na nagkaroon ng barilan sa loob ng Senado. Tama. In the past rin naman, hindi naman isolated case yung may mga senador na na-issue ng warrant of arrest. At in the past, may times na narinig niyo yung mga DDS. First time in the history na nangyari daw sa Senado, which is true. Itong mga kaso-kaso sa senador, hindi na latest yan. Pero yung barila na ginawa ng tarantadong sergeant at arms na yan, si Espinas, ang pangalan? Anong pangalan nun? Yung sergeant at arms na nagpaputok, Espinas ba yun? Sino? Ang pangalan nun? Esperanza kasi naaalala. Aplanas? Tama? Comment down below ka, nalimutan ko yung pangalan. Yung gago na yan, di ba? Babaksakan niya ng bala ang NBI, ang law enforcement. Hindi naman siya law enforcement. 'Di ba? Voluntary surrender ilan sa mga senador at naging mapayaan. Atlaska. And this is what you Atlaska. and this is what you expect of Senator Jinggoy sakaling lumabas po ang arrest warrant laban sa kanya. Makapingaman. Yes, yun ang aking ina-expect dahil unang-una si Senator Jinggoy ay matagal na sa Senado at ang proseso. So yun ang ina-expect ko para tinitignan kasi natin dito po rin na yung institusyon. Tama. Nalagay sa alanganing institusyon, kung na nagkakaroon ng tinatawag natin uncertainty, kung hindi natin alam kung ano mangyayari. At iniiwasan natin yung mga ganitong uncertainty at untoward incident. Yan tulad yan mga kababayan. Yung sinasabi ni Senator Will, ito bagay na bagay talagang SP to no? Agree ba kayo mga kababayan ko? Ako, payag ako kung ito magiging SP. Kasi the way siya mag-isip si Senator Will, talagang alam mong tuwid Di ba? Alam mong tuwid, hindi baluktot
'Di ba? Hindi tabingi, hindi baluktot. Alam mong tama eh. Alam mong meron siyang gagawing mabuti, 'di ba, sa Senado. No, kaya tama yung desisyon ng minority na if ever magkabotohan si Senator Win Gatchalian, yun dapat maupo as SP, 'di ba? Oh, kasi hindi ito kagaya ni ni Boy Patis, no? Si Boy Siles si Boy Patis, di ba? Oh. Kasi ito si Boy Patis, ito si 10K, no? Si Boy 10K. Di ba? Ano ito eh, tawag dito, meron na tong bahid ng ng katarantaduan, meron na tong bahid ng ng kayabangan eh, di ba? Oh. Kaya alam natin sa sarili natin mga kababayan na ito kung paano magsalita ito o puro hangin lang eh, 'di ba? At hindi po 'yan ang kailangan natin sa Senado. Ang kailangan po natin sa Senado yung tamang pag-iisip, yung marunong mag-isip ng tama. Kagaya nito ni Senator Win Gatchalian, 'di ba? Hopefully, 'di ba, malay natin magkaroon ng himala at maano nga ito si Senator Win Gatchalian, 'di ba? Regarding sa pagiging SP, 'di ba? Maluklok siya o mailagay siya diyan ng bagong magiging majority, 'di ba? Oh. Preparing for Monday. Muli pag-uusapan yung issue ng virtual voting. Oh. I hope hindi na, no? Dahil pinapayagan naman ang virtual voting sa rules natin. Under Rule 41, pinapayagan naman ng virtual voting under very strict conditions. Una-una, dapat may force majeure. Tama. Pangalawa, yung majority of the senators will determine kung may force majeure. At pangatlo, yung force majeure na yun ay applicable pa. Binibigyan ng kakayahan ang mga senador na mag-convene sa plenaryo. So ito yung tatlong kaso nga, mga kababayan, yung force majeure na sinasabi ni Senator Win, no, na gusto rin ipa-implement ni Robin Sili Padilla, ni Boy Sili, mga kababayan. Ang gusto niya for force majeure itong kaso ng na ito, voting system na ito para po makover nga itong si Bato de la Rosa. Pero nga itong force majeure nga ito hindi pwede po. Bakit po? Ito ay kino-consider lamang po kung ito ay emergency purposes. Kung wari may ka, 'di ba? Hindi ka makapasok kasi pandemic, may gera, may 'di ba? O sabi ni Bato, may Almoranas ako ngayon. Bawal akong 'di ba, maglalakad, di ako. Diba? Yung mga ganun sistema, di ba? Pero ito kasi, mga kababayan, regarding sa force majeure na ito, hindi applicable ito kasi kay Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa po ay kriminal. Tandaan nyo yan. Kriminal. Mamamatay tao, mga kababayan. Di ba? Mamamatay tao yung walang yan. Isa po yan sa dahilan ng kawalangyaan nung panahon ng regime tawag dito Duterte regime, mga kababayan. Bakit po? Dahil si Bato de la Rosa ang nag-utos, 'di ba? Siyempre, siya yung nag-utos na shoot to kill order. 'Di ba? Padlabanin nyo ang ang mga taong ito para may dahilan kayong Kaya nga po hindi nararapat, no? Ito Boy Sili Padilla, no? Na tirador ng barbecue. Baboy na barbecue. O makinig ka, Senator. Ikaw ay hindi pwedeng mag-impose ng ganyang or proposal ng ganyang gusto mo dahil bakit po? In the first place, kriminal, mamamatay tao yung kaibigan mo. Yung pinatakas mo, nagpapatay ng ng mga daan-libong katao yan. Ganun kalalayang kaibigan mo, Mr. Senator, Sili Padilla. Mamamatay tao yung gusto mong protektahan.
Di ba mga kababayan? Ayan, good afternoon, Sir Virador Picua, and to all viewers and listeners watching from, ayan, Vienna, Austria, Philippines. Ayan, shoutout po sa lahat ha. Ayan, shoutout po sa inyo dyan sa, Austria, sa Vienna, Austria. Shoutout po. Austria. Ito talaga, may itong basher din tong si Mrs. eh. Oh. YouTubes are just afraid. Oo, you really are all going to be arrested. You're, all going to be locked up while Cayetano sits there. Parang ba't puro English kayo dito? Ba't puro English to? Nakano ba ako? Naka-translate siguro ko. Well, anyway. Tuloy natin, no? Kung bakit pinapayagan ang video conference or telephone. Pinapayagan naman siya under very strict condition. Yan ang general rule for teleconference. Kasi kung dati po ang pinagdedebatehan ay kung ano ang ibig sabihin ba talaga ng forthwith. Ngayon po, ang pinag-uusapan, ano ba talaga ang ibig sabihin ng force majeure? Actually, kung hindi na very strict kasi ang rules natin, no? Dapat talaga sundan yung pang-provision ng rules natin para may kaayusan. Sabi sa Section 41, nagpapayagan lang ang teleconference kung may force majeure. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi natin kontrolado tulad ng pandemya, tulad ng gera. Correct. Yan. Lindol. Tama. Pangalawa, dapat i-determine ng majority of the senators na may force majeure. No? Para hindi lang sino-sino nagsasabi may force majeure. At pangatlo, dapat ang mga senador hindi kayang pumasok dahil nga dito sa force majeure. Correct. So hindi basta-basta ang force majeure ang pinag-uusapan natin dito. Very strict ang conditions ng force majeure. Di ba? Yung sinasabi natin mga kababayan. Hindi ko malaman dito kay Boy Sile kung bakit kailangan talaga niyang i-force ito or i-push ito, 'di ba? Itong force majeure na ito. Halatang hindi binasa kung ano nakapaloob sa force majeure, 'di ba? Halatang hindi binasa kasi kung alam niya 'yun, mga kababayan, hindi na niya i-impose sa Senado 'yan or hindi na niya itatakel 'yan, mga kababayan. 'Di ba? Gago nga eh. Di ba? Para lang gagawin talaga lahat para lang maprotektahan si Bato de la Rosa. Pusakal nga eh. Di ba? Syempre sino bang tawag dito? Sino bang magde-defend sa kapwa niya pusakal? Di yung kapwa niya pusakal din, di ba? Pareho silang pusakal eh. Tuloy natin ha. May malubhang sakit pero nakakapagsalita naman at nakakaintindi. Does that qualify for force majeure? Yan ang iniiwasan natin, yung mga personal circumstances kasi unlimited yan. You can have 1,000,001 personal circumstances. Tama. Kaya very strict ang conditions ng teleconference. Kung hindi, kung papayagan natin personal circumstances, sino ang magtitimbang kung mas mabigat ang personal circumstances ng isang senador? So, para hindi maging... Ma'am Marina, ayan, shoutout po, Ma'am Marina. Ayan, shoutout sa inyo dyan sa Korea, Ma'am. For the use of teleconference. At pangalawa, by tradition, bago mag-pandemya, ang plenaryo, laging physical meeting yan. No, laging nagtitipon ng mga senador, laging magkakasama, nag-uusap, nagdedebate, nagkakaroon ng focus. Nabago lang yan dahil sa pandemya. Ay, salamat pala dun sa sa mga nakaraan live natin, yung mga nagpapakapi dyan. Salamat po, salamat sa pakapi nyo, no, mga ka-BBM. Thank you po. Isang taon na putol-putol na lockdown at dahil sa lockdown, hindi makapasok yung mga tao. Kahit kami, hindi rin kami makapasok, hindi kami makalabas sa bahay. So, kaya inamenda yung force majeure. Teleconference under very strict conditions. Nung panahon ng pandemic. Paano po kung halimbawa, iba naman yata yung kaso ni Senator Bato de la Rosa Villar, di ba? Na
he's seen as a fugitive and running from the law, hiding from the law. Pero kung halimbawa, kusa naman sumukot like former Senator Bong Revilla or there is still Thank you sa when the arrest warrant comes out against Jingoy Estrada and he voluntarily surrenders, Oh. he is now being tried while incarcerated but innocent still until proven guilty. Pwede po ba siya mag-teleconference? Under our rules, hindi pwede yun dahil nga pinapayagan lang ang teleconference kung may force majeure. Kaya tama. Kaya nga pinupurso nila mga kababayan yung force majeure, lalo na to si Binoy, 'di ba? Kasi nga para nga makaboto, kasi nga yun ang kailangan yung force majeure. Kaso nga hindi naman pandemic, hindi naman pandemya, 'di ba? At ito kasi, itong mga kakasuhan or kinasuhan na ng ombudsman at may warrant of arrest, ito'y makukulong Di ba? Ito'y no bail po. Oo, lalo na graft and corruption po yan, di ba, mga kababayan? Dahil may nagpakapi nung nakaraan, kaya meron tayong tsaa. Ay, gup lang tayo. Di ba, mga kababayan ko? Ang mahirap kasi dito sa majority na ito, majority senator na ito, masyado nilang ine-expose yung nila, propaganda nila, yung agenda nila, mga kababayan, na akala nila hindi matutunugan ng mga di ba? Kasi special treatment na itong ginagawa nila para sa mga taong may kasalanan. Para lamang mapanatili ang majority decision. 'Di ba? Which is mali, very wrong mga kababayan, 'di ba? Kaya tama 'tong sinabi ni dapat hindi talaga payagan at hindi allowed 'yan kung walang force majeure, 'di ba? Kaya sorry, 'di ba? Pero hindi eto sa tingin ko mga kababayan hindi mapapatupad yung force majeure na 'yan sa totoo lang. No? Yung kay BBM nga pa yung in-interview siya sa ANC. 'Di ba mga kababayan? Kasi nga itong na ito, force majeure na ito, applicable lang talaga ito doon sa mga sakuna, sa mga emergency purposes. Pero ito kasi hindi emergency ito Ito ay gagamitin nila para protektahan yung mga may anomalya, yung mga sangkot sa anomalya ng flood control project at yung pusakal na kriminal na takas na si Bato de la Rosa. 'Di ba? Pusakal ito tapos gusto aanuhan, 'di ba? Tawag dito, bibigyan ng special treatment, iba 'yun mga kababayan. Iba 'yun. Hindi 'yun nararapat, 'di ba mga kababayan? 'Di ba Ma'am Dali Babes? No. 'Di ba Ma'am Marina? Shoutout po sa lahat ng mga solid sa BBM natin diyan. Higup lang tayo. 'Di ba? Ang sarap ang sarap magmuni-muni, no? Kasama kayo habang pinag-uusapan natin yung mga ganitong klase ng talakayan. Parang si Kakopi lang tayo, katsaa. Hoy, shoutout pala kay Kakopi kasi si Tol Kakopi, may basher siya Tinanong ano daw ba naabot niya. Nilatagan ni Kakopi ng achievements niya Pati yung pagiging cum laude ni nakita tuloy ng mga madla, di ba? Hindi matalino talaga si Kakopi. Saka si Kakopi, ang kaibigan natin na yan, isa sa mga nire-respeto at kapitapitagang vlogger na nakasuporta sa ating mahal na Pangulo. No? Ako kasi medyo balasubas ako Kumbaga bagay sa akin yung bagay sa akin talaga yung pagiging birador. Dito boss, ayan, lemon tea, ayan. Ayan, lemon tea, parehas tayo lemon. Tawa si Ma'am Dali Babes. Alam niya kung gaano ako kabalasubas balasubas lang naman tayo, mga kababayan. Sa mga dapat balasubasin, kagaya niya mga senador, na majority na yan, di ba?
O, ano bang ginagawa nila sa Senado? Ginagawa tayong katatawanan, di ba? Ginagawa nilang katatawanan ng Senado. O, edi nararapat lang balasubasin natin. Balasuba sila sa atin eh. Pinahiya nilang, first time in the history, pinahiya nilang Senado sa buong bansa. O, di ba? Di ba, Ma'am Dali Babes? O, tawa ka ng tawa yan. Hindi, totoo yan, real talk yan, mga kababayan. Yan yung mga senador na hindi dapat respetuhin. Di ba? Oh. Sir Nishimiya, shoutout po. Oo. Maginoo. Oo, medyo bastos. Ganun ba, boss? Oo, ganun tayo. Medyo mapagmahal tayo, pero, di ba? May kawalang yan din tayo. Di ba? Kaya, eto mga kababayan, tandaan natin, yung mga DDS, no? Kung may mga pumapasok, meron ba mga pumapasok dyan ni Shimiya? Meron nga, oo. Marami nga, oo. Takot lang kayong mga magnanakaw kayo kasi, malilintikan talaga kayong lahat. Kulong kayong lahat habang si Cayetano ang nakaupo. Sabi, Ayan, palitan ang pantakip sa flood control. Hindi, kailangan naman talaga, mga kababayan, palitan si Marcoleta dyan. Diba? Ito, asawa niya, remember? Asawa niya, may connection sa Diskaya. Ano to? Marco Beta versus asawa? Alam nga na, imbestiga mo yung asawa mo. Kaya nga mapapawalan sala ang gagawin niyang state witness ang mga Diskaya pag siya na yung nagsimula ng tapos mungkatin nyo yun, sarili niya iimbestigahan niya. Di ba? Karamihan kasi sangkot. Kaya nga si Jinggoy Estrada ba iimbestigahan niya? Chis Escudero ba iimbestigahan niya? Yan, may mga kaso na yan. Boss, di ba pwede na lang di Marcoleta sa Senado at kung iban na pwede naman yun iban Diba? Pwede naman actually, Ma'am Dali Babes. Nakadepende na sa atin yan. Sa ating taong bayan. Iban natin sila sa susunod na eleksyon. Diba? Huwag natin iboto. Sa totoo lang ako, nagtataka ako bakit nanalo talaga to si Marcoleta bilang senador Sa totoo lang. Nagtataka ako talaga. Kaya siguro totoo yung chismis na ang nagmamay-ari ng Smartmatic ay mga Diskaya. At ang Diskaya ay diba, connected sa asawa ni Marcoleta way back before, diba, nung nag-iimbestiga sa flood control. Nakakatawa ang Senado ngayon. Ayan, mantakin mo. Blue Ribbon member, sandamakmak na mandarambong. Kaya nga di ba? Marvin, ayan, Liarte, di ba? Tama, hindi totoo naman yun. Totoo naman yung mga kababayan na sangkot naman karamihan ng senador diyan, lalo-lalo na dito sa majority, halos lahat mga kababayan. Nasa majority po ang may kaso, 'di ba? Ang kakapal ng muka. Tapos sila mag-iimbestiga, 'di ba? Tapos maghahanap sila ng pupukulan na naman. 'Di ba? Ipupukol na naman nila 'yan. Kanino? Kay House Speaker na naman. Papunta na naman kay BBM 'yan, 'di ba? Ganun na naman ang gagawin nila diyan Pero eto nga yung sinasabi natin, pukol sila ng pukol kay Pangulong Bongbong Marcos. Nung nalatagan ng ebidensya, during impeachment complaint laban kay Pangulo, hinihingan sila ng Kamara kasi pumasok na nga
bungkatin nyo mga kababayan, walang naipakita. Walang umattend. O, anong gagawin ng dyan, camera? O, di ba basura? Diba? Hindi papasok. Kasi nga, bakit? Wala ebidensya. Hindi naman pwedeng litisin ang impeachment trial, mga kababayan, or impeachment complaint, nang wala kang ebidensyang ilalatag dyan. Hindi pwede mag-discuss or mag-start ang discussion ng impeachment ng puro kwento lang. Diba? You know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player.